1,000,000% hindi nila maareglo. Maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo, yung 1,000,000% hindi mo maareglo. 30 billion was given to the first district of Ano? Ilocos Norte, the son of the president, and it will not happen Ala, if they are kinakabahan si not Adjo. a political dynasty. Yan naman ho talaga ang dahilan kung bakit ayaw patakbuhin ng mga kaibigan itong si Toby Tiangco, itong si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. Dahil alam nila, pagka nanalo si VP Sara, hindi nila ito maaareglo. Galing na ho mismo kay Toby Tiangco, pero bago ho natin pag-usapan yung video na yan na kung saan sinabi ni Toby Tiangco na 1,000,000%. Kung milyon-milyon ang ninakaw ng mga kaibigan itong si Toby Tiangco, ito naman si VP Sara, 1,000,000% na hindi magpapaareglo dito sa magnanakaw na to kung sakaling siya ang mananalo sa 2028 presidential election. Hindi pala kung sakali, dahil siya talaga ang mananalo sa 2028 presidential election. Ito ang mga punto de vista nitong si Toby Tiangco. Naku, mayayari ka na naman kay Auntie Claire niyan. Sigurado, 100% mayayari na naman tong si Toby Tiangco dito kay Auntie Claire dito sa mga pinagsasabi niya na to. O lumalambot ba o hindi? Di ba? Hindi. Ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. Maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo, yung 1,000,000% hindi mo maareglo. Malinaw ho yan mga kababayan, galing na mismo sa mga katoto nitong si Marcos Jr. Na itong si Vice President Sara Duterte na kung sakali siya manalo, 1,000,000% hindi siya maaareglo. Kaya para doon sa mga news anchor na nagsasabi na pagka nanalo si VP Sara, absuelto yung mga mastermind dito sa mga maanumalyang flood control to, mali ho yan. Misleading ho yan. Kasinungalingan ho yan. Pag nanalo si VP Sara, makukulong ang mga mastermind at yung mga dilis at sapsap, malalagay sila sa tama nilang kalagyan. Hindi binubunton dito sa mga dilis at sapsap yung buong sisi sa lahat ng nangyari na to. 'Di ba? Hindi naman pwede na pare-pare silang may kasalanan dito, pero hindi pwedeng mas yung parusa noong mastermind kung 10 taon ng maximum na pagkakakulong, hindi naman ho pwede na yung hindi naman natin pwede sabihin pobre kasi milyonaryo din yung mga yan eh. Yung mga contractor makukulong na 10 taon tapos yung mga mastermind tag-3 buwan lang. Hindi pwedeng ganoon. O baka hindi man makulong, di ba? Kasi ang mga mastermind nasa Malacanang at yung dating appropriation chairperson at yung dating speaker of the house. Sila ang mastermind dito. At lahat ng napagbigyan, sila yung mga kabarkada na kailangan maabutan. Ganun ho yun eh. Para merong pangmadyong siguro, di ba? O para merong pambigay sa kabit. O merong ganyan eh. Binigyan ho nila, diniliberan ni Saldico diyan sa Forest Park, diniliberan sa House of Representatives, sa Ilocos Norte. Yan ho ang nangyari dyan. Kaya kung gusto nyo ho talaga, para sa mga kababayan nating ninakawan, sa nakalipas na 3 taon, simple lang ho yan. Sa 2028, VP Sara ho tayo lahat. Doon sa mga undecided pero doon yung mga utak kanal at utak burak, mga dilawan at pinklawan, hindi namin kayo kailangan. Kung gusto nyo, kung sino man, kandidato nyo si Lenny at itong si Vince Dizon, magsama-sama kayo. Pero yung mga undecided, kasi yung mga yun, kumbaga, linamon na ng ego, pride. Pride ho yun eh. Alam mo nang mali, sinusuportahan mo pa dahil pinanganak ka ng dilaw ang ngipin mo. Ano yun? Hindi tama yun ha. Tayo dito, kung sakali, dumating ang panahon, merong sumibol na merong prinsipyo na kagaya nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At talagang iga nga ay ang puso ay para sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Hindi ko tayo mag-aatubi ng suportahan niya mga yan. Diba? Pero itong mga dilawan at pinklawan na to, mga talyanista at ensaymada, pare-pares yung mga magnanakaw yung mga yan.
Kaya kung meron doon kayo susuportahan sa 2020, sa mga undecided lang ha, pero yung utak at mga utak kanal, hindi kasali dito. Utak burak, hindi kasali. Kung gusto nyo mag Vince Dizon, tawag dito, John Vic Remulla, doon kayo, walang problema. Ganun lang naman yan. Ang sinasabi natin dito, yung mga undecided. Dahil ika nga maraming naliligaw sa ating mga video. Si BP Sara lang ang hindi maaareglo dito sa issue na to ng mga maanumalyang flood control. Maliban sa kanya, lahat yan, areglado yan. Ha? Soto, Lacson, Marcos, Remulla, lahat yan, areglado yan. Diba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito, siguradong hindi nila maareglo. Alam ko yun at alam nila yun. Alam ko yun at alam nila yun. Di ba? Di ba, Congressman, itong si di ba, Congressman Egay? Ito naman, dito naman ho tayo kay Congressman Egay Rize. Game! Thank you to our Chairman of the Committee on Suffrage and Electoral Reforms. May I ask some Rize clarification? dito. and Speaker, questions? always welcome po ang aking kinagalang Wala na po akong na tubig. 65 years old. Ginagalang, pagugulungin ka niyan. Anong ginagalang ka, Diyo? Huwag ka pag masyadong purihin, igigisa ka niyan, tutustahin ka niyan, ipuri ka ng puri. Congressman Irice. Nagdala na po akong tubig. Baka abutin tayo madaling araw. Yan. Loko-loko ka, ha? Ay, unfair kasi. Medyo Hindi ano pa pwede- ako, ha? hindi ako Iniinggit pwede lang kita. uminom. Iniinggit lang kita. Salamat po. Ginoong sponsor, malinaw na nakasaad sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution ng mga sumusunod. The state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Ang tanong ko po ay napakasimple. Tama po ba na ang utos ng konstitusyon sa Kongreso ay magpasa ng batas na magbabawal sa political dynasties? Tama po yun, Mr. Speaker. Hindi po ba sinabi ng konstitusyon na i-regulate lamang ito? Hindi rin po sinasabi na bigyan ng limitadong pahintulot, kundi malinaw na sinasabi ipagbawal ang political dynasties. Tama po ba ito? Yung full stop po, ang sinabi po ng Constitution is to prohibit anti-political dynasty law as may be defined by law. Ang doon po yung definition is karapatan na binibigay sa atin, mandato na binibigay po sa atin ng ating Constitution kung paano po natin to bibigyang buhay itong anti-political But it should dynasty. prohibit. Pero if I may be allowed, Mr. Speaker, pero siyempre, kung wala pong absent po talaga yan sa Constitution, babalikan din po natin yung intent ng batas na iyon. Tama po. Ang intent po ng batas na iyon, titingnan po natin kung paano po nagkaroon ng diskusyon ang mga framers ng Constitution. Sinabi po nila is hindi po complete absolute abolition. Ito po ay regulation, Mr. Speaker, Your Honor. Ang intensyon nila ay pigilan ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa ilang pamilya. Dahil ito ang isa sa mga ugat ng korupsyon, patronage politics, kahinaan ng political parties at kawalan ng tunay na kompetisyon sa politika. Ito po yung arguments ng mga framers ng Constitution. Tama po yan, Mr. Speaker. Ang layunin ng probisyong ito ay buksan ang politika sa mas maraming Pilipino, hindi upang institutionalize ang kapangyarihan ng mga political clan. Tama po? Tama po yan. Ngayon po, ginong sponsor, ayon sa bersyon ng inyong committee, pinapayagan pa rin ang mga magkakamag-anak hanggang ikalawang antas ng consanguinity o affinity na sabay-sabay humawak ng posisyon sa gobyerno basta't magkakaibang antas o posisyon. Tama po ba yon? Iyan. Hoy, Adyong! Lang yan, kalinuloko mo pa kami. Tama po yan, Mr. Speaker. Anti-political dynasty yun, okay lang. Hanggang ika-4 na consanguinity, basta iba-iba yung pwestong... Raulo tong si Adyong. Pagka anti-political dynasty, isang pwesto, isang pamilya. Tapos ang usapan, hindi niya magkakaibang pwesto kahit na for consanguinity, walang problema. Halimbawa, isang miyembro ng pamilya ay pwedeng tumakbo, manalo sa posisyon ng national, for example, senador. Halimbawa, si Senador De La Cruz. Tama po ba yan?
Tama po, Mr. Speaker. At Maaari yung po siyang matalo. ang kanyang anak ay pwedeng tumakbo at manalo bilang gobernador, makaupo bilang gobernador. Pwede po yun? Pwede rin pong tumakbo at matalo. Hindi, pero pwedeng maupo. Pwede pong manalo at matalo. O nga po, pwede nga pong, pag nanalo, maupo. Tama? Bro, tong si Adjong, huwag mo na... Sinto-sinto talaga tong si Adjong eh. Brad, debate to, hindi comedy ah. Pinapanood kayo ng sambayan ng Pilipino. Ah, pinag-aaralan nila yung mga argumento nyo. Pwedeng manalo at matalo, hindi. Ang tanong, pwedeng maupo. Sinto-sinto. Tama po. So, sabay sila. Tama po. Isang senador, isang governor. Tama? Tama Pwede. po yun. Sila. Oh, asan Pwede yung, pong maging sabay. asan yung anti-political dynasty doon? Po pwedeng hindi magsabay, po pwedeng matalo yung isa Hindi sa nga po, kanila. kung mananalo, sabay sila, pwede. Kung Pwede. yung frame of mind niyo po ang gusto niyo Hindi pong po, mangyari. yun ang frame. Ang tinatanong ko lang po, simple lang. Simple. Kung sabay silang manalo, sabay sila makakaupo. Tama. Hypothetically, posible mangyari po. Oh, hindi hypothetical eh. Kunyari parehasin ng balwarte yun. Nakapamigay sila ng maraming akap, ayuda, di ba? Kagaya ng ginagawa nyo nung nagdaang Congress, di ba? Halimbawa, ganun ang nangyari. Nagpakaaso sila kay Martin Romualdez, congressman at senador. Sabay nanalo. Okay lang. Anti-political dynasty. Urur. Yes. Paulo ka. At nangyayari po yan. Tama naman po, Mrs. Speaker. Marami pong may senador Anti-political dynasty daw. po, mayor ang asawa. O siya ngayon, naiintindihan nyo na ho yung version nitong si Adjong ng anti-political dynasty. Di ba? Pang sintu-sintu ho. Tama po? Tama po. Yun, tama. At yung kanyang isang anak, pwedeng maging congressman sa District 1 ng kanilang probinsya. Tama rin po yun. So, tatlo na sila. Tatlo Yung na. isa pong, yung asawa ng kanyang anak, Natatawa na lang si Adjong, sabi niya siguro nakatawa. Ba't mo naman binubuking ang namin, pampapogi sa presidente? Yung anti-political dynasty na yan, nandun lang yung anti-political dynasty para maloko natin ang ating mga kababayan. Pero hindi naman talaga totoo yan. Ito kumbaga pang iba lang ng usapan sa flood control at pinapakita ng administrasyon na meron silang ginagawa kaugnay dito sa anti-political dynasty. Pampapogi ba? Sa susunod na zona. ay pwedeng tumakbo rin sa District 2 at manalo, makakaupo rin po. Posible Tama. rin po, Mr. Speaker. Apat na. Pero kung marapapin Hindi po, ang tinatanong ko po, hypothetical to. Pwedeng apat. Okay. Di ba? O, pwedeng apat. Ngayon po, yung kanyang Apo, yan. tumakbo rin at nanalo bilang mayor nung capital town. Pwede pa rin po ba yun? Makakaupo pa rin? Napaka-active naman po ata yung pamilya. Marami yan dito. Marami yan. dito sa Yung mga Adyong. Kongreso. Hindi po yan hypothetical, nangyayari yan sa kasalukuyan. 5, pwede sila. Pwede. Pwede rin po matalo. Oo, pwedeng manalo, makakaupo pa rin. Ayon sa proposal ng batas na yan. Pwede Budol. po no? maging vice mayor ng kanyang apo, yung kanyang pinsan. Kung tatakbo po yung kapatid niya na sobrang active sa isang munisipyo, dahil mas active naman po yung kapatid na isang munisipyo, bawal na po yun. Kasi hindi po pwedeng... Hindi po, sinasabi ko po, yung pinsan niya, tumakbong vice mayor niya, pwede? Pwede naman po yan. Dahil second degree lang. Second degree. At yung pinsan niya sa isang kapatid ng kanyang tatay, tumakbong konsyal, pwede pa rin po manalo. At makaupo. Tama po? Tama po. So, 7 na sila. At yung asawa ng kanyang ang kapatid ng kanyang asawa ay tumakbo naman bilang barangay captain. Pwede pa rin. Tama po? Tama po. Pero pwede po ako mag-explain kasi puros lang kung tama o mali. Hindi yun ang Hindi, kung mamarapati. Anong explain? This is Let me just a allow- premise. This is just a premise at meron po tayong Okay, but let itatanong me pagkatapos. explain, Mr. Speaker. If my good... Wala. Anong explain? Lahat ng sinagot mo puro tama. Ibig sabihin, hindi political dynasty yan. Pampapapogi sa susunod na zona ni Marcos Jr. yan. Loko-loko Mag-different. ka. Isa sa pinaka-nirespeto ko. Just a short, Ramadan po namin, pagbigyan mo na po ako mag-explain. Kung mamarapati po. All of these things are possible, Mr. Speaker. These are hypothetical. This can happen. This can be certain. Or it can be uncertain. But what is certain, Mr. Speaker, is we allow the people to vote.
And that is the primordial consideration Kahit naman wala yung anti-political dynasty na yun, makakaboto naman yung ating mga kababayan. Anong primary? Naku, of this proposal, Eh Mr. bakit pa Speaker. po tayo nagpapasa ng batas kung Totoo tayo pabayaan nagpapasa- na lang natin yung mga tao? Oo. Bakit Totoo pa tayo. po kayo nagpanukala ng ganitong batas kung ang inyo palang prinsipyo ay pabayaan na lang kung sino yung iboto ng tao, siyang manalo, Correct. kahit Oo. magkakapatid, magkakamag-anak, magpipinsan, Oo. mag-asawa, mag-ama. Bakit pa kayo Magkakabit. Kung Egay, magkakabit. Di ba? Kung kunyari magkakabit, okay lang. Oh. Oh, ba't pa kayo magpo-political dynasty? nag-sponsor ng Dahil ito? apat na pong taon. Kahit Tama di ba? ba kayo naniniwala? Naniniwala po ako dahil ang Constitution po ang nagsasabi, Mr. Speaker. It's not even your decision, Mr. Speaker. It's not even the decision of Congressman Irice. It's not the decision of this representation. It is what the Constitution dictates. Okay, okay. And that is what we're trying to provide, Mr. Speaker, Your Honor. Tama po. Naniniwala po ako sa sinabi nyo, pero sabi ko nga po, may certain parameters, yung mga framers ng Constitution. Dapat it will prevent the monopoly of power. Ngayon po, kung ikaw, Gobernador, yung iyong pamangkin, Vice Governor, yung pinsan, Bukal, yung iyong anak, Mayor, yung isa mong pamangkin, Vice Mayor, yung isa mong pamangkin ay kapitan ng barangay. Tapos sa kabila naman, ang congressman, kapatid mo. Sa kabilang distrito naman, ay yung iyong anak. Wala po bang monopoly of power doon? Mr. Speaker, Ano? Sagot! Buisit na adjong na to. Nakita nyo ho kung bakit tayo pinagloloko ng mga aso ni Romualdez at nitong si aso ni Marcos Jr. dyan sa House of Representatives? Asan yung political dynasty, anti-political dynasty dyan? Ang tanong ko, may monopoly ba of power doon o wala? no, because, Mr. Speaker, I'll give you the straight answer. Monopoly resides when the power to appoint resides and exercised by one person. That is monopoly. But we allow the people to vote. The primary reason is, again, the sovereignty of the people and the primacy of the right to vote. Under Ba't pa kayo nag-anti-political dynasty na yan kung yun pala ang priority? Section 1, Article 2. Kung may monopoly po, Mr. Speaker, ay kung i-appoint ito Ay, at ang magde-decide lang po ay isang tao na paupuin ang ang kapatid or anak or asawa sa isang posisyon, that is an abuse of power. That to me is a blatant abuse of power and a monopoly. The most dangerous form of monopoly. But this time, we present individuals to the voters and the voters vote. That's what the Constitution So says. hindi And po that's what kailangan, I'm trying to- yung sinasabi that is niyo what po, I'm hindi trying na to kailangan provide. ng batas na ito. hindi na kailangan batas na yan. So, in terms of what now, Mr. Speaker, based on the status quo, just for the sake of argument, Mr. Speaker, what could be described as something that is predominantly controlled by one family. But since we don't have the anti-political dynasty, as of yet, there's no point for us to really say that this is dominated by one family. Maybe many offices, Mr. Speaker, are being handled and occupied by the same family. Predominantly, very active ang family nila. But domination in monopoly is also a gesture of one exercising that power to make sure that sensitive positions are occupied by blood relations that would give him or her undue advantage over these resources. Yun lang, I'm just... Ngayon po, ang ibig Ngayon po, sabihin- pag mayroon po tayong anti-political dynasty, talagang meron na po tayong definition kung ano po yung Wala, ano yan. abuse of Budol ho yung anti-political dynasty na yan. Talagang bait lang ho yan. Hindi naman ho talaga nila ipapasa yan. Yan ho ati sigurado dyan. Bait lang ho yung anti-political dynasty na yan. Palit yung sinasabi niyong abuse of power in appointments, ay yung sinasabi May niyong... nepotism na po tayo, Mr. Speaker. So, ano magagawa ng batas na yan? Hindi ganun din, pareho lang. Ang Whether there is a law or not, ganun pa rin. It's Ganun the pa same rin. thing. Mr. Speaker, If your definition of
monopoly of power is just on the appointments, eh di pareho lang. May Wala batas o wala. Oh. No, that is exactly what I'm trying to do because monopoly really resides if one person exercises that authority to appoint a certain relative. So hindi anti-political dynasty ang dapat pangalan ng batas na inaano mo. Dapat amendahan nyo yung paraan ng pag-a-appoint ng kung sino man ang mga nag-a-appoint sa executive. Yun ang amendahan nyo. Hindi yung hindi naman politika yan eh. Pag-a-appoint. Anti-appointing dynasty dapat ang dapat ang pangalan ng ang kanilang bill na yan. Appointing dynasty. Diba? Hindi political. Appointing ang binibita mo, brad eh. Pag-appoint eh. Just so that they can have actual access to resources. That is monopoly, Mr. Speaker. That is very much against the law of nepotism, di ba, Mr. Speaker? But that is precisely one because that's precisely the issue. In-exercise undue advantage ng isang tao. Kaya walang nepotism eh. Ito kasi eleksyon. Hindi ito isang tao. And by the way, Mr. Speaker, it's not the family that decides who run. It's the candidate actually that provides COMNA. Because remember, Mr. Speaker, Your Honor, the COMELEC requires one candidate to provide the certificate of acceptance and nomination. If you don't have that, probably the tendency you will be described as a nuisance candidate. there are many No, Mr. Speaker, my point here, Mr. Speaker, is that the reason why we allow all of this because number one, the subdivision under our political system 7160 is the autonomy of each political unit. It has a separate constituency. It has to exercise its mandate. It has an internal mechanism and regulation to run their affairs, not necessarily connected with the one or neighboring LGU. That's how the structure of our political units under the 1971 60, Mr. Speaker, of the Local Government Code. We also attach that in order that we can balance it out with the right to vote and the right to be voted upon. And I've mentioned earlier, Mr. Speaker, there are several bases, not only in the Constitution, Section 5 on the suffrage, Section 1, Article 1, but there are other treatises internationally which we are the party or signatory of this covenants, the civil and political rights, etc., stating, Mr. Speaker, that there shall be no law abridging the right to vote and to be voted upon, Mr. Speaker, Your Honors. The anti-political dynasty, as may be defined law, is a regulation and that's not an absolute prohibition. It is an exemption. So we are doing this, Mr. Speaker, in order to decongest the control of one family over one locality, Mr. Speaker, Your Honor, so that we can promote and uphold check and balances. Hindi nga yun ang ginagawa. Anak ng tokwa sa isang lugar yung anak, asawa, pwedeng humawak na magkakaibang pwesto. Paano yun? Paano anti-political dynasty yun? Pinagloloko mo kasi kami, Adyong. Iba yung pangalan hindi yun ang espiritu ng ginagawa nyo na yan. Iba yung pangalan doon sa gustong mangyari ng pinagdidibatihin nyo na yan. Yung ibinibidaw mo na yan, dinidepensa mo na yan. Which is the essential feature of a working Republican democratic country such as ours, Mr. Speaker, Your Honor. I don't think, it encourages the political families to engage more of their family members to run for public office. Anyway, Mr. Speaker, ang isa po sa mga pundasyon ng demokrasya ay check and balance. Naniniwala po ba kayo niya? Tama po yan, Mr. Speaker. Kung ang presidente po, ang kanyang pinsang buo ay speaker, at ang yung kanyang anak ay majority leader, Nako, nagkakaroon po ba ng check and balance? paray ko. Unang-una po, yes po, dahil unang-una, ang magkakaiba-iba naman po ng jurisdiction, itong ihikatura, legislatura at ihikutibo. Pasensya na, hindi po ako Tagalog, Maranao po ako, kaya ihikutibo at legislatura, Mr. Speaker. Sa tingin niyo po ba yan ay hindi magdudulot ng pag-abuso?
Wala naman po dahil may internal mechanism and arrangement po ang bawat institution na ito. For example, Bakit naabuso? Speaker yung pinsan, bakit nagkaroon ng nakawan dito sa issue ng flood control? Bakit nakakaladkat pati pangalan ng presidente at ng Speaker of the House kung hindi nagkaroon ng sabuatan dito sa issue na to? Hindi na abuso? Bakit lahat ng kalaban nila sa politika ay talagang tinutusta dyan sa House of Representatives dahil pinsan niya ang Speaker of the House? yan ko yung example. Halimbawa, 2023, Nako, yun na. 2024, Nako po. 2025. Ang total allocation po ng 1st District of Leyte kay Speaker Martin Romualdez, nung siya ay Speaker, ay 48,243,911,000. Yan po ang total allocation sa loob ng 3 taon. Yan po ang pinakamahirap na probinsya. Swerte na maka 3 bilyon, 4 na bilyon sa isang taon. Bakit nangyari ito? Bakit hindi equitable yung distribution pagdating kay Speaker Romualdez? Dahil siya ba ay pinsan ng presidente? Di po. Ako hindi ko nakikita ng ganyan dahil unang-una Ano po? po may proposal po ng National Expenditure Program. Ang National Expenditure Program ay naalat po nila ang kanilang budget sa bawat probinsya based on the recommendation ng Regional Development Corporation. Nandyan po yung wealth ng kanilang area. Nandyan po yung return taxes na kinakukuha. Nandyan po yung lahat po ng mga possible revenues na nakukuha. Yun nga ang problema natin, Congressman Adyong. 'Di ba? Dahil nga ang presidente siya ang gagawa ng National Expenditure Program. Ganyan ho tayo lokohin ng mga congressman na to. Buti na lang nandiyan si Erice para questionin niyang kalokohan na anti-political dynasty. Kini-question ho nitong si Erice, bakit malaki budget nitong si Martin Romualdez? 'Di ba? Bakit? Dahil pinsan niya presidente. Ang sasagot niya yung hindi po. Dahil yan sa National Expenditure Program. Nagsusumiti yung ganito, ganyan. Ang gumagawa ng National Expenditure Program yung pinsan niya presidente. Ngayon, kung naglaan sila ng sandamukal na budget yan, dahil siya ang Speaker of the House, anak ng toka, ano yun? Anong klaseng kalokohan yun? Pero kung meron talaga tayong anti-political dynasty at isa sa buhay, isa sa puso natin yung mga katagang anti-political dynasty, wala hong congressman, wala hong presidente tapos yung pinsang buo niya, Speaker of the House. Yung anak niya, yung anak ng presidente, majority speaker. Majority leader. Nabubuo para ibigay po sa share ng isang area na yan. So, hindi ko po alam kung bakit ito magkakaroon ng issue ng check and balances dahil unang-una, magkaiba po ang institution, ang nag-approve naman po ang Kongreso at wala naman pong kinalaman dito ang ating Pangulo pagdating po sa pag-appreciate ng bawat distrito kung kailan o ano ang kanilang magiging proyekto. Sa palagay ko po, that is far-fetched conclusion, Mr. Speaker. I understand that there are, Mr. Speaker, allow me first to address this question. I understand that there are members here who are more biased about this and they want to make this as something political. But I don't think this is something that we can actually attribute the President to the issue of the 2024, 25 elections, although this is a separate discussion altogether. But I'm just giving way to our good gentleman because he premised it on the anti-political dynasty. Again, the straight answer is it has no bearing whatsoever. The President being the cousin of the former Speaker of the House of Representatives, how the House of Representatives receives the National Expenditure Program, how the House of Representatives deliberated individual budget of each agencies, how the House of Representatives went on to participate in the bicameral conference, and how the House of Representatives ratified the result of the bicameral conference committee, Mrs. Hindi po ba ang nagre-rekomenda sa Kongreso ng National Expenditures Program ay ang Pangulo? It is called the President's budget, Mr. Speaker. So it is the President's budget and it's a fact that 48,243,000 was allocated for the 1st District of Leyte because he is the cousin of the the President. And Tapos ang usapan. 30 billion was given to the 1st District of Ilocos Norte, the son of the President, and it will not happen if they are not a political dynasty. Mr. Speaker,
Yan ang sinasabi ko. Ang hiling mo kasi magbida-bida. Political dynasty ka ng political dynasty. Ayan, salubungin mo. Anak ng tokwa. Oh, ano? Halimbawa, ginawa pang halimbawa yung amo mong sinto-sinto. Sir, if I was not observing my Ramadan, Mr. Speaker, I could have also shout as loud as Congressman. Brad. Pambira talaga tong si Adyong, oo. Sumigaw ka, Brad. Naiintindihan siguro yan ng mga kababayan natin. Dahil kung talagang pinaglalaban mo, para sa sambayan ng Pilipino, sabihin mo ang dapat mo sabihin. Ano sumigaw? Sumigaw itong si Congressman Egay Resi kasi pinagluloko nyo kami. Kaya linuloko nyo sambayan ng Pilipino, Brad. If I may, But because I'm passing the Ramadan, I'm prohibited, Mr. Speaker. Mr. Sponsor, Allow me first, Mr. allow me first, may I remind the gentleman to stop, to bring down the decibels a bit. Shouting will not do us an advantage here. Let's debate in a proper way. Hindi, paano yun eh? Paglalagay ng diin sa mga punto de vista, hindi yung sigaw dahil nag-i-intimidate o kung ano pa man. Yung pagsigaw paglalagay ng diin doon sa kanyang mga punto de vista sa kanilang mga pinagdidibatihan. Just a friendly reminder. Thank you. Proceed. Thank you, Mr. Speaker. Again, let me respond to my good friend and one I respect, Mr. Speaker. Very, very calmly. The President acted as the President of Republic of the Philippines, not as a cousin of the former Speaker. The former Speaker acted as the Speaker of the House of Representatives, voted by majority of the members of the House of Representatives. They have separate mandate, they have separate authority. To say the opposite is not only accusing these two gentlemen, but it is, Mr. Speaker, a very sheer example or conclusory, like one that is having a bias. So I doubt, Mr. Speaker, that the gentleman from Caloocan, one of our respected legislator, would have to derive into that conclusion, discussing about political dynasty and framing it in a way that Simple lang yan. Kung talagang budget yan ng presidente at nakita ni Speaker, nakakatawa ka ba't ang daming zero nitong budget ko? Ang daming probinsya sa Pilipinas ang mas nangangailangan. Kesa sa probinsya ko. Ilagay niyo yung, ang tawag doon, delikadesa. Delikadesa. Okay, Adyong. Diba? Ang daming zero nito. Ang daming dyan, mga distrito na mas mahirap sa akin. Sabihin na natin yung Leyte First District, talagang napakarami naghihirap. Di ba? Ang laki na ng pondo nila, dapat parang naghihirap. Alam nyo na ho, ibig sabihin nun. Okay? Teka, ang dami zero nito. Nakakaya naman, presidente. Bro, ano yung ba? Sabihin nyo naman kay President, dahil sa mga gumagawa ng budget, pakitawagan naman. Sabihin nyo, ilaan sa ibang mga bagay itong napakalaki pera nito. Hindi naman unfair naman ito para dun sa mga iba nating kasamang congressman. But ano yun sila, hatiin nyo na naaayon doon sa hatian. Hindi yung puro nasa First District of Leyte lang. Huwag ganun pa. Speaker ako tapos ganito budget. Tawag doon delikadesa. Alam mo, baka hindi kasi alam ng amo mo yun. Hindi niya alam yun kaya ngayon nagiging issue. Kasi mga mukhang pera kayo dyan. Hindi, karamihan naman kasama nyo dyan. Ikaw, Adyo, kung di ka mukhang pera, hindi, good for you. that highlights the blood relation between the sitting president and the former Speaker of the House of Representatives. Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Speaker. Noong panahon po ni Pangulong Duterte, Yan. ang Quadcom sinabi po na 51 billion yung flood control program ni Congressman Paulo Duterte. Bakit po nangyari yun? Iba dahil political dynasty rin sila. Yan. Tama. Sige, kung isama din itong kay Congressman Paulo Duterte. Again, isasama nila. Eto may resulta. Meron tayong coastal, yan ka na PH sumasalansan ka na hindi. Bumabayas ka na hindi tayo bumabayas. Yun may resulta. Merong coastal road,
merong mga bagong kalsada, merong mga bagong tulay ang naipapatayo sa ano. Ipagpalagay na natin ang tawag dito na nagkaroon ng pondong ganon. Meron naman tayong nakitang resulta at hindi siya speaker noong mga panahon na yon. 'Di ba? Yun ho yun. At saka ito pa ho ang pagkatandaan natin. Ang Visayas, maraming bahagi ng Visayas at Mindanao, napaka-ano ho yan, kumbaga underdeveloped. Kailangan talaga, kung sakaling umupo si VP Sara, dyan nag-uumpisa ang insurgency sa lugar na yan eh. Yung mga tao, yung naluloko nila, bakit yung development nasa Manila lang, nasa Luzon lang. Kaya ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, para talagang ika nga mabawasan ang insurgency dyan sa mga lugar na yan, ilinagay niya, hanggat maaari, mayroong progression na nangyayari sa mga lugar na yan. Ito talaga, okay naman. At ang Pangulo rin ay ang kanyang ama. Yan po, sinabi ng quad ko. Mr. Speaker, Tama po ba? Mr. Speaker, What is Na-corner ka, Brad. Na-corner ka na. what is true to Duterte is not true to the Marcoses. They are both political dynasties. Aray ko. Mr. Speaker, there are issues, Mr. Speaker, that do not necessarily share by one family, especially if this is about political issues, etc. That's why you have many families running against each other, because it does not necessarily mean that one family share the same political ideology or advocacy or opinion. But let me frame it to more actual occurrences in the past, Mr. Speaker. And what the gentleman is referring to, the 2025 budget, Mr. Speaker. It went through, the whole country was watching, Mr. Speaker, during the deliberation. It went through the committee hearings. It passed through the House of Senate. Senate is also parallel doing their own version. And mind you, Mr. Speaker, the 2025 version of the House of the budget was not the 100% reflective of the House version that the one that we adopted in 2025. Mind you, Mr. Speaker, what we adopted in the House of Representatives has the education sector has the highest number of budget amount, the GAAB House version. When it went to the BICAM, it was changed, Mr. Speaker. So where was the participation of the President vis-a-vis the House at the time, former Speaker Martin Romualdez? There was none, if you ask me. There was. There was none, Mr. Speaker. There Number was. two, The House ratified. allow me to, Mr. The BICAM report. The Mr. House Speaker, again, ratified. I would pretend that the good gentleman from Caloocan is Hindi kasi bro, sinungaling ni sinasabi mo, ayaw mo pang pasagutin. Kumbaga linoloko mo ng ating mga kababayan na observing mga ano na to. the proper decorum, because I am under fasting, Mr. Speaker. I would humbly request him, for the sake of our shared Abrahamic faith, to please avoid shouting. Sorry. I can hear you. I can hear you quite clearly, Mr. Speaker. Mr. Sponsor, may Thank I just you. respond to you? Yeah, I will. Yes. Allow me I first. am not angry. Allow me This is first just to my continue. natural voice. And I'm very passionate about this because I've been fighting for political dynasties yung nilabanan ko. Buti pa nga, buhay pa ako. At napahirapan talaga ako ng gusto. At alam ko yung frame of mind ng karaniwang mga political dynasties. So, yung pong boses ko, hindi po ibig sabihin galit ako. Ito po ay passion. Passion. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you for that explanation. I agree, Mr. Speaker, that the good gentleman from Caloocan is very, very passionate. And the district of Caloocan is very, very fortunate to have the likes of Congressman Irisi as the representative, Your Honor. That's why I said, isa po siya sa nire-respeto ko po. Now, I'm not saying this because he's standing across me. He really is earn my respect. Again, to respond to the question, number one, wala pong nakikita tayo doon na participation. In fact, the President vetoed a portion of the 2025 GAA, Mr. Speaker. So that would again conclude the response of this representation. And if I may request, Mr. Speaker, the good gentleman, to go back to the main topic, which is the anti-political dynasty. And if possible, we can segue with the 2025 budget, but I would suggest that we don't
we don't dwell our time in the debate and argument on the 2025 budget, which has already been, been the subject of many, many things, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, I'm just trying to point out that political dynasties breeds corruption. And during the time of Speaker Romualdez and President Marcos, dito po nangyari yung pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan. And we cannot not put blame to this House kasi po niratify natin yung BICAM committee report. Hindi po ako kasama nun. Hindi ako kasama nung 19th Congress. Niraratify po yan. At yan po nangyari, 800 billion diversions and amendments noong 2023. 2024 po, 700 billion. At 2025, 300 billion plus. Hindi po yan nangyari kung wala pong, naniniwala ako, kung wala pong monopoly of power. Kasi po dito lang sa bansa natin, nangyari na wala po akong alam na bansa na ang presidente, yung kanyang pinsang buo ay speaker at yung kanyang anak ay majority leader. Kaya po, sa tingin ko, isa ito sa dahilan kung bakit nagkakaroon po ng problema sa check and balance. Anyway, Mr. Speaker, may I respond? May I respond? Okay. Thank you, Mr. Speaker. Again, that is the opinion, Mr. Speaker, of the gentleman from Caloocan. And it does not make it as a fact. All of us are entitled to have our own opinions, and that is his opinion. My opinions differ from that of the gentleman from Caloocan. And let me just quote, Mr. Speaker, because I was reminded by one of the participants in Carmona, Mr. Speaker. The one that is actually against anti-political dynasty. According to him, Mr. Speaker, and I quote, "Those who wish to steal will steal. It does not follow that people are related. If they want to steal, they will steal." It's a very logical and practical and pragmatic way of understanding, things. Hindi naman nangungulugan na magkakamag-anak ay lahat niyan sila, magnanakaw. Kasi kung magnanakaw ang isang tao, hindi kinakailangan maging anak ng hari palag magnakaw. Kung ayaw magnakaw ng tao, maski hari yan, hindi yan magnanakaw. Ngayon, And yung mga I'm sorry to... Ngayon yung mga congressman, yan ang hilig nila pag nanakaw. Di ba Congressman Adyong? Ha? Ay wala tayong magagawa kasi puro magnanakaw yung mga kasama mo dyan. Karamihan sa inyo dyan ay mga magnanakaw. Di ba? To Congressman Benny Abante, let me quote a passage in the Bible, the story of King Solomon. I mean, he's a king. He can even he governs all the sort of any kingdoms, but he did not steal anything. And the witness of that is the Bible. I'm citing to you this, Mr. Speaker, because each of us would have his or her opinion, and this opinion cannot be treated as a fact. So that is the opinion of the good gentleman from Caloocan, which I respect. And I think that his opinion is wrong. And that is my opinion, Mr. Speaker, Your Honor. Totoo po yun na kung ang isang tao ay ayaw magnakaw, hindi magnanakaw. Pero kung ang tao ay gusto magnakaw, magnanakaw siya. Pero mas madaling magnakaw kung yung tatay mo yung nakabantay sa kaban ng bayan at yung tsuhin ay siya namang may hawak ng susi. Anyway, Aray ko. Ay na nga, dito na natatapusin ang napakalupit na debate na to ni Kong Adyong at itong si Kong Egay Rice. So ladies, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat to kay lahat at ang Pilipinas. Saludo, Congressman Rice.